Hi guys! Magandang buhay! For today's video, kakauwi ko nga lang din galing ng palengke. At agad ko namang tinanggal ang karne ng manok sa plastic para malinisan ko na. Dalawang breast part nga pala ito ang laman ng isang pouch. Uy, hindi ang breast mo ha, hindi rin ang breast ko. Kundi, breast ng chicken. Trinay ko na nga ang hugasan dito bago hiwain. Kung may napansin kayo, kung napansin nyo lang ha, na may tinatanggal ako. Oo, hindi kayo nagkamali sa napansin nyo. Sabi kasi ng lolo ko noon, kailangan daw tanggalin para hindi malansa. Ewan ko ba kay anong arte ng lolo ko noon? Ayan tuloy, namana ni Apo. Pagkatapos kong matanggal lahat yung malansa, umpisahan ko na nga itong hiwain. Dahil medyo marami itong karne, hatiin ko ito sa dalawang putahe. Uy, ano kayang klaseng putahe yun? Uy, nag-iisip. Dahil nag-isip ka na, hindi na kita pahirapan. Ang pangmalakasan nga palang putahe na gagawin ko dito ay tinola at adobo. O diba, nag-isip ka pa no? Pero sa totoo lang sa pagkakataong ito, ako yung nahirapan. Ang panghiwa ko kasi ang liit. Yung tipong durog na ang laman pero hindi pa naputol ang buto. Kaunting fast forward nga lang ako dito para naman masabing mabilis kong natapos hiwain. Pero ang totoo niyan, bago ko man nahiwa lahat yan, sumakit din talaga ang kamay ko. No. Pagkatapos kong ang hiwain, muli ko naman itong hinugasan para tuluyan ng malinis. Kumuha na nga din ako dito na isa pang palanggana kasi kailangan ko na silang pagbukod-bukurin para naman mabigyan ng hustisya ang dalawang putahe. At dito pinipili ko na nga, uy, hindi ikaw ha, yung laman ng chicken. Ito kasing purong laman, ito ang aadobohin ko. Tapos yung may kunting buto, pang tinola naman. Hugasan ko na nga ulit ito. Ewan ko na lang kung hindi pa ito luminis ng sobra. Kumuha na din ako ng strainer para ilagay ko ito sa strainer para tumulo yung mga natitirang tubig. Ibababad ko pa kasi ito sa toyo at iba pang ingredients bago ko siya lutuin sa kanyang ganap na pagiging adobo. Itinabi ko na muna ito para madrain pa yung tubig. Sinunod ko naman hugasan dito ang pang tinola. Sa palagay ko wala na siguro itong tubig. Lipat ko na nga dito sa maliit na palanggana. Dito ko i-marinate ito bago ko ito lutuin. Naglagay na nga ako dito ng oyster sauce, asin, asukal, toyo, last but not the least, paminta. Ilagay ko na nga lahat ng mga ingredients. Hugasan ko lang ang aking kamay at inumpisahan ko na rin itong halu-haluin. Pagkatapos ko nga haluin, tinabi ko nga lang muna para manuot sarap pa ang mga ingredients na aking nilagay. At hinugasan ko na rin itong mga kagamitan na ginamit ko kanina kasi gagamitin ko naman ito sa panghiwa ng mga ricados para sa aking tinola. Pagkatapos ko nga itong hugasan, kumuha na rin ako ng siling haba. Check. Luya. Check. Sibuyas. Check. Bawang. Check. O diba, kompleto. Pagkatapos kong mabalatan ang dapat balatan, hindi ko na pinatagal pa, ni-slice ko na. Pagkatapos kong ma-slice lahat ng mga ricados, naglagay na rin ako ng kaldero dito sa kalan para maumpisahan ko na ang pagluluto. Una ko nga palang lulutuin dito ay ang tinola. Nag-antay ng alang pala ako dito na manginit ang ulo ko. Ay, este yung kaldero pala. O diba, hindi pa rin ako mapakali. Kung napansin nyo, hinugasan ko pa rin yung karne. Alam mo yung tipong iluluto mo na lahat-lahat. Pero dahil sa tawag ng kalinisan, hinugasan ko pa uli. O diba, ganyan ako kasi pag maghugas. Ewan ko kung pagkaluto nitong karne, kung may malalasahan pa ako neto. Sa puntong ito kumulo na yung dugo ko. Ay hoy, hindi yun. Yung mantika pala. At nung nailagay ko na, hinayaan ko na nga lang silang lahat masunog. Ay este, mag-brown pala. Dahil nag-brown na at yun nga din ang inaantay ko, inilagay ko na agad-agad ang karne, baka mahugasan ko pa uli. Tinakpan ko na nga din ito para manuot yung lasa ng ricado sa karne. At dito naman ako sa sangkap ng aking tinola, magbabalat lang ako dito ng sayote. Sa puntong ito, naglalagay na nga ako dito ng tubig. Naghimay na rin ako ng malunggay dito bilang pangkumpletong sangkap sa aking tinola. Sa puntong ito, kumukulo na nga. Hahaluin ko lang ng bahagya. Kumuha naman ako dito ng panibagong ricados. Yun bang tinatawag na sibang tandem? Oy, napaisip siya kung ano yung sibang. Yun bang sibuyas at bawang?
Ang sangkap na ito para naman ito sa aking adobo. Sa pagkakataong ito, tinanggal ko na nga dito ang aking nakasalang na tinola. At isusunod ko naman dito ang aking lulutuing adobo. Inilagay ko na nga dito ang sibang. Hinalo ko lang ng hinalo hanggang sa mag-brown. At inilagay ko na nga dito ang aking marinated chicken. At pagkatapos ko nga mailagay, hinalo ko lang ng kaunti. Hinayaang makuluan. Kung napapansin nyo, hindi ko tinatakpan. Nilagyan ko kasi ng suka para hindi mag-stay ang amoy ng suka sa loob ng kaldero. Tapos pag nakuluan na siya ng mga ilang minuto, tsaka ko patatakpan. A few moments later. Charan! Luto na ang aking adobo. Ano pang inaantay natin? Tara, kainan na. That's all for today's video.